once again and welcome to Valentin Gando's 60th birthday mini concert, birthday party also. All of you who are here tonight have with him through his 50 golden years, over the years into the wonderful person he is now. We would like to thank everyone for gracing this very momentous occasion. Tonight is a celebration of life and a thanksgiving of the life God has given to our beloved Papa Bal. Una po sa lahat, itong celebration na to is not unique but very special. Kasi ito po ay buo ng 50 golden years ni Papa through his song and songs written and composed by him himself. So bakit po 50 golden years? Because since 10 years old, nagtatrabaho na po si Papa up until 60 years old ng retirement niya from his OPI family. Let us put our hands together as we welcome the man highlights of this celebration. Let us all rise and give him a warm of applause. Thank you. Yang kantang Malabong Pilak ang Gabi, yan ay aking ginawa upang ikwento ang buhay ko nung ako'y bata. Noong araw na kasama ko ng aking tatay at mga kapatid sa pangingisda. Kung maliwanag ang buwan sa gabi, sa dagat, tingnan niyo yung tubig sa palibot. Napakaganda ng tanawin. Pero hindi ko siya na-appreciate kasi ang aking nararamdaman ay ang hirap ng buhay. Ang hirap ng magtrabaho sa murang edad. Kaya nangarap akong mag-aral para makapagtapos nang makaahon sa kahirapan. Hindi ko alam kung paano kasi hindi kaya magpaaral ng aming mga magulang. Basta ginawa ko lahat. Siya nga pala, yung kantang Malabong Pilak ang Gabi, hiniram ang kopya niya ng DepEd para ma-inspire ang mga batang mahihirap na mag-aaral. So, yung ganong istorya ng aking buhay, yun din ang dahilan kung bakit ako'y may kalungkutan tuwing makakakita ng dagat, ng tubig kagaya niyan. Para sa akin kasi, ang dagat ay laging nagpapaalala na kailangan kong magtrabaho kapag malabong pilak ang kulay ng gabi.
kislap ng buwan sa maalong tubig sa mga puno ng bakawan. Natatanaw ko ang ubos sidang bulusan nagkatanaw mula langit, nagbibigay ng kulay sa mga ulap. Lamparan ng mangingisdang nagkatanglang dagat. Sa isip ko ay mga ilaw ng Maynila. Pangarap kong marating mag-aral makalaya sa hirap at lamig ng dagat. Ngayon ay makulay na ang gabi, hindi na kailangan ng buwan. Nalulungkot akong mangarap muling makita ang dagat sa dati niyang gandang naglaho na. Salamat. Yung kantang Manggagawang Bukid, yan ay inspired ng mga alaala nung ako ay kasama ng mga kaklase ko nung high school na nagtatanim ng palay. Pandagdag sa gastusin sa eskwelahan. Tapos inspired din niya ng napakaraming mga manggagawang bukid na nakasalumuha ko sa aking trabaho sa Outreach International, Outreach Philippines. At gusto kong kantahin siya ngayon para sa atin, lalo na yung mga kapamilya natin na minsan o matagal sa kanilang buhay o magpahanggang ngayon ay mga manggagawang bukid. Pagdating ng tag-ulan, nabubuhay ang lupain, may sigla sa iyong paghihintay. Sa tawag ng Panginoon may lupa, sa araw ang gawain. Ang init ng araw, ang lamig ng ulan, tinitiis mo at iyong kinakaya. Kapalit ng murang upa para sa manggagawang bukid.
kita, subalit hindi sapat pagdating ng gawad. Ilang buwan maghihirap, maghahanap ng pagkain, ng pamilya umaasa. Sa taong tulad mo na lumaki sa hirap, walang masyadong makita pag-asa. Magtanim, mag-alaga, mag-ani, maalikas kung kaya. Sa bagong panahon ng ating pagsasaka, nawawala na ang iyong hanap buhay. Inaagaw ng halimaw, ordinaryang likha ng agham. Ang iyong buhay pag may saka, sagana sa kita, subalit hindi sapat pagdating ng gawad. Ilang buwan maghihirap, maghahanap ng pagkain, ng pamilya umaasa. Sa tulad mong manggagawang bukid, sa tulad mong manggagawang bukid. Maraming salamat. At nung matapos ako ng high school ay hindi ko alam paano magka-college kasi napakalayo na aming lugar. Kaya nagpunta ako dito sa Laguna kasi may pinsan dito ang nanay ko. Kaya dito ako nakapag-college. At dito noon, dito ko naranasan yung hirap na magtrabaho sa araw at mag-aral sa gabi. Sa mga panahon na yon, wala ko masyadong naging kaibigan kasi nahihiya ako makisalamuha sa mga tao. Kaya ang Panginoon lamang ang natutunan kong sandalan noon, yung kapag ako'y nahihirapan, nalulungkot at nagkakasakit, puro panalangin lamang ang aking ginagawa kasi wala namang pera para ako ay magkaroon ng kagaanan sa buhay. Kaya yung kantang nandyan na I'm here your friend, ang tinutukoy ko dyan na nagsasalita ay ang Panginoon na nagsasalita sa akin na parang kaibigan. Yan ay inspired din ng buhay ni Rose na kasama ko sa OPI nung araw na nagkaroon siya ng mabigat na karamdaman sa Africa at mabigat na problema. Dasal ako ng dasal, alam niya yon, para makauwi lang kami sa Pilipinas. So, gusto ko siyang kantahin para sa inyo lahat habang kayo kumakain. If you're lonely and you're empty, and when no one seems to care, just remember me and these words I sing. I am your friend, will always care. If life's so hard and so unfair,
your best but still fail. Just recall my face, smiling dear. Call me your friend and I'll be there. Life is not perfect, say. Not all dreams can be real, but they'll all seem to fail, and you need a friend. Whisper my name and I'll be there. If you're weary and you're so weak, and our future lies ahead, when you're in despair and you need a shoulder, I'll never leave, I'll always stay. There's always a brighter side when you're lost in the dark. Just keep on believing. You'll feel God's presence like a friend, and when all seems lost and you need a friend, whisper my name and I'll be there. When all seems lost and you need a friend, whisper my name and I'll be there. Maraming salamat. Nung ako matapos ng college at naging certified public accountant, di ko malaman kung saan ako patutungo kasi hindi na ako pwedeng bumalik sa amin dahil wala namang trabaho naghihintay doon sa akin. So, naganap ako ng trabaho. Pero aywan ko, siguro destiny talaga. Isang araw, nagkita kami ni Kuya Crispin Piñero sa San Pablo. Or baka hinanap talaga niya ako. Tinanong niya ako kung gusto kong tulungan yung kanilang samahan ng mga magsasaka sa DAYAP, sa kanilang financial management at saka sa mga project proposals nila na sinasabing nila sa iba't ibang resource institution sa ibang bansa. So, naging interesado ako kaya isang araw, nagpunta ako dito sa DAYAP. At yun, dito sa DAYAP, dito ko na meet si Gigi at kayo na kanyang pamilya. At naalala ko noon na ang mga taong unang nag-welcome sa akin sa DAYAP ay siyempre Tatay Tonyo, Nanay Loling, si Mami, si Daddy, at saka si Esther at saka si Kuya Ben. Pinakain pa kami sa first birthday ni Ate Nes. Kaya yung kantang Home in the Field, dahil hindi nagtagal ay na-meet ko dito sa DAYAP, yung Outreach International. Yan, si Toto. Nandiyan si Toto ngayon. Maraming salamat sa pagdalo. Di ko sukat akalain na siya dadalo. Na-meet ko sila at ang iba pang mga taga-NGO. Kaya mula noon, si Gigi at kayo na kanyang pamilya, at ang Outreach International at ang mga tao sa community, kayo ng aking naging bagong pamilya. Kaya yung kantang Home in the Field na yan, ay kinumpos ko yan para kay Kuya Crispin, kay Gigi, at saka sa inyong lahat na naging pamilya ko mula nung ako ay mawalay sa aking original na family. Ang aking original family, salamat Romel, nire-represent ni Romel, aking pamangkin. Okay. So, para sa inyong lahat.
In that warm windy summer of mine, 23rd, I've heard my calling through a friend to take a road less traveled and find my place in the field. And then I found myself in a village to spend many years of my life, working with the people for better lives in the field, where people come together, trying hard to make a change in the lives and the community, where people work so hard to end their poverty, where they find their soul in working collectively. And when in this journey I met you, I knew that I have found my home in you, and you made me strong by being my home in the field, where people come together, trying hard to make a change in their lives and the community, where people work so hard to end their poverty, where they find their soul in working collectively. Yes, they find their soul in working collectively. Thank you. Maraming salamat. At dito nga, mula dito sa DAYAP ay sinimulan ko ang aking career bilang isang development worker. At natuwa naman ako sa trabahong ito kasi siyempre sapat naman ang kita para magawa ko ang mga responsibilidad ko sa aking pamilya. At bukod doon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-travel sa iba't ibang lugar, tapos makatulong sa mga tao sa mahihirap na community sa iba't ibang parte ng mundo.
So yan si Maring Peli, si Rose, si Chris, at saka yung mga taga-OPI, si Toto, mga nagkakasama ko. Salamat sa inyong pagdalo. Alam nyo yung We Gather the People na kanta dyan, yan ay ginawa ko para ikwento kung ano ang ginagawa namin sa community. Ang pinakamagandang comment na narinig ko dyan ay yung kay Gigi talaga na sabi niya, maganda yung kantang yan kasi hindi lang yan tungkol sa iyong trabaho, kundi tungkol sa buhay mo. Dahil isa ka sa mga batang binabanggit sa kantang We Gather the People. So, para sa inyo lahat. Where many children don't have a chance to play, they go find work, help their family. We ask the parents, they try to find a way. We got other people, they find their destiny. Where many women warrior days to come, no food in store, no money for the needs. We ask the household for possibilities. We got other people, they see the problem tree. Where there is darkness, we can see the light. If we know the cause why we suffer, where there is sadness, our group brings us joy. If we can come together, we will find the way. Where many people are getting sick, take and clean water, not much to eat. We ask the families, the whole communities. We got other people, they act collectively. And where there is darkness, we can see the light. If we know the cause why we suffer, where there is sadness, our group brings us joy. If we can come together, we'll find a way. Solving our problems is a lifetime struggle, but we'll work together and make a change. And where there is darkness, we can see the light. If we know the cause why we suffer, where there is sadness, our group brings us joy. If we can come together, we will work together. We will find a way. We will find a way. Maraming salamat. At yung kantang Go and Lead, yan ay ginawa ko para ikwento yung pagiging trainer ko ng mga leaders o kung paano namin tinatransform ang mga leaders sa community mula sa pagiging ordinaryong tao lamang. At yung kantang yan ay
inspired ng mga leaders na nakatrabaho ko. Mula pa noon sa panahon na nina Gigi, nina Kuya Crispin, Maring Esther, nina Mariju, at saka ni Lenny nung araw, hanggang sa dumating ako sa Nueva Ecija at sa iba't ibang sulok ng mundo. Itong kantang to na Go and Lead, ginamit yan sa International Convention ng mga non-profit organizations at napalagay yan na-publish yan sa website ng MCLD. So, gusto kong kantahin para sa inyong lahat ngayon. Ever since you were a little child, you have been living in poverty and seeing the issues of the community. You were deprived opportunities. You had to work at early age. You're caught up in the culture of silence. Come be awake and be aware. Many of you have the same problems. Join the others. Discuss issues. Do the actions. Get them resolved. Don't you just wait and be silent, 'cause poverty won't end that way. Participate and lead your group and see there's hope. You can make a change. If you will act and go and lead in your group, you'll see there's hope. And you learn through your action and reflections. Come be awake and be aware. Many of you have the same problems. Join the others. Discuss issues. Do the actions. Get them resolved. Don't you just wait and be silent, 'cause poverty won't end that way. Participate and lead your group and see there's hope. You can make a change. You can make a change. You can make a change. Oh, thank you. Matapos ang mahigit 35 years sa karir na ito, ako ay nag-retire na bilang pasasalamat sa aking organisasyon na nagbigay sa akin ng pagkakataon na magkaroon ng magandang makulay na karir. Ginawa ko yung kantang 35 Small Steps. Bakit 35 Small Steps? Kasi na-realize ko na sa aking paglalakbay sa loob ng mahigit 35 years para makatulong na malunasan ang kahirapan sa ating mundo ay napakaliit lang na aking mga nagawa. Kailangan pang ipagpatuloy ng mga susunod na mga tao, ng mga henerasyon ang paglalakbay papunta sa mundo na walang kahirapan. At yung kantang yan ay ginawa ko para ikwento kung paano na-develop sa akin
yung pagmamahal sa mga tao, lalo na yung mga mahihirap, sa mga mahihirap na community. So, para sa inyong lahat, gusto kong kantahin ang aking retirement song. Maraming salamat. Di ko kayang palitan ang kagandahang loob ng inyong pagdalo. Yung kantang Times and Places with You, yan ay ginawa ko para ikwento ang buhay namin mag-asawa ni Gigi. Sometimes I needed some time to be all by myself, 'cause every time that I am with you, we tend to just argue. But the days I had by myself seem to be
times I spend without you, and the places where I go couldn't change the way I feel for you. So now I want to be closer to you for the rest of my time, and I want to be always with you in the places that we go. Let the times we spend together, and places that we share, be the true reminder and measure of how much I love you. I love you. Maraming salamat. Ang pinakamasayang araw sa aking buhay, sa buhay namin ni Gigi bilang mag-asawa, siyempre, ay yung araw na nagkaroon kami ng anak. Nung pinanganak si Tintin, tapos si Pae. Hindi ko malimutan yung unang beses na nagmulat sila ng kanilang mata, parang anghel. Kaya yung kantang Angel Eyes, yan na ginawa ko para sa aming mga anak. Your eyes are the windows of my mind. The painters of what I see. I create my visions through the reflections from your eyes that stayed in my brain. Since I first saw you, my child of innocence will stay like an angel, and I can't forget the look of your sad and teary eyes. The day I have done wrong and made you cry, would it be enough to hug you, touch and hold your hand, to say how I regret I've hurt you, my angel? There's always a question in my mind, in everything I do. Will I see your smiling eyes, or your falling tears? Yes, my life is always guided by your angel eyes, lighting up my world in my darkest night. Oh, I can't forget the look of your sad and teary eyes. The day I have done wrong and made you cry, would it be enough to hug you,
touch and hold your hand, to say how I regret I've hurt you, my angel. Oh, how I regret I've hurt you, my angel. Ang alay natin dalawa. Kinumpos ko yan para ikwento kung paano namin kinakaya yung ni Gigi, yung mga responsibilidad namin sa aming pamilya. Yan ay inspired ng mga brothers ng OT. Yan sina Father Clement at saka sina Father John P. nung araw na nag-apostolate sila sa Daya at madalas kasama kami. Madalas sa pagdarasal, sinasabi nila na kung mayroon kang mabigat na pasanin, mabigat na problema o responsibilidad, ialay mo siya bilang sakripisyo sa ating Panginoon at tutulungan ka niyang mapagaan. At yun ay natandaan namin ni Gigi at yun ang aming ginagawa sa aming pamilya. Kaya para sa inyong lahat, gusto kong kantayin ang alay nating dalawa. Sadyang kailangan
nating dalawa. Thank you. At ngayon nga, may halos 35 years na kaming kasal ni Gigi, 35 years na aming pamilya. At natutuwa kami na lumingon sa nakaraan kasi hindi kami makapaniwala na makakayanan namin lahat ng responsibilidad namin sa aming pamilya. Kaya yung kantang Kaakibat ng Pangako, yan ay kinumpos ko para ikwento yung kung paano namin nire-recognize na kapag nung kami ay nangako sa isa't isa, nung kami ikasal, ito ay may kaakibat na mga pagsubok, mga problema, mga pasan. Hindi rin natin sukat akalain magagawa nating tuparin ang pangakong tayong dalawa'y mananatiling magkasama. Sino nga ba maniniwala makakaya nating pasanin ang krus ng mga pagsubok na sadyang kaakibat ng pangako na ingatan. Ang puso ng bawat isa sa paggabay ng may kapal sa lahat ng panahon. Ang pag-ibig nating inalay na tanging sa isa't isa ang siya nating sandigan sa hamon ng buhay. Hindi natin lubos na isip magiging lakas pala natin ang krus ng mga pagsubok na sadyang kaakibat ng pangako na ingatan. Ang puso ng bawat isa sa paggabay ng may kapal sa lahat ng panahon. Ang pag-ibig nating inalay na tanging sa isa't isa ang siya nating sandigan sa hamon ng buhay. Ang pag-ibig nating inalay na tanging sa isa't isa ang siya nating sandigan
kami ni Gigi, matagal kami hindi nagkaanak. At matapos kami ikasal, maraming simbahan ang pinuntahan namin para manalangin, para magkaroon ng anak. Pero lumipas ang mga taon, hindi kami nabigyan ng anak. Hanggang dumating ang araw na napagkasunduan namin ni Gigi, na tanggapin na lang namin na yun ay kaloob sa amin ng Panginoon, na hindi kami magkaanak. At mabuhay kami na hanapin ang kahulugan ng aming pagsasama sa aming dalawa lang. Pero nakakatuwa dahil nung tinanggap namin na yun ay kalooban ng Diyos, saka naman dumating si Tintin, nagkaanak kami. At naging dalawa pa kasi, dumating din si Pael. Kaya, yun, tunay nga na ang aming mga anak, sa paglipas ng mga panahon, sila ang naging kahulugan ng aming pinag-isang buhay. Kaya yung kantang ang kahulugan ng pinag-isang buhay, yan ay kinumpos ko para sa aming mga anak. Ang pangunahin nating hiling na magbunga ang ating pag-ibig sa loob ng mahabang panahon. Hindi tayo tinugon na manatan ng ilang taon, nanalangin sa mga dambana hanggang sumapit ang sangaraw. Natutunan nating tanggapin na sa pinag-isa nating buhay, sadyang tayo lang dalawa ang bubuo ng pangarap na isang simpleng tahanan, ngunit sa pagtanggap natin na lahat ay sadyang kalooban ng Diyos. Noon naman tayo tinugon sa kaitagang ating hiling, pinagkalooban tayo ng dalawang walang katumbas ng loob, at sila ang naging kahulugan ng pinag-isa nating buhay. Sa paglipas ng mga taon, nanatili tayong umaasa hanggang sumapit ang umaga. Natutunan nating tanggapin na sa pinag-isa nating buhay, sadyang tayo lang dalawa ang bubuo ng pangarap na isang simpleng tahanan, ngunit sa pagtanggap
buhay. Oh, maraming salamat. Yung kantang The Vows of a Married Life, yan ay ginawa ko. Kinumpos ko yan para ikwento kung paano, ano ang papel ng aming mga anak sa aming buhay. Tinitingnan namin sila na sila ang pinakamahalagang bunga ng aming pagiging mag-asawa ni Gigi. Sa paglipas ng mga taon, talagang sino man sila, ano man sila, pinagmamalaki namin na sila ang bunga ng aming pagiging mag-asawa. At nandyan sila talaga para laging ipaalala sa amin ang aming mga binitiwang pangako nung kami kinasal. Kaya kapag kami ay nagkakaroon ng problema bilang mag-asawa, yung aming mga anak ang tinitingnan namin at sila ang nagpapanibago sa aming mga vows of our marriage. Kaya yung kantang The Vows of a Married Life, gusto kong kantahin para sa aming mga anak, kay Tintin, kay Pael, kay Andrea, at sa aming apo, si Ellie. What are the gains of a married life? After all the many years of trials and challenges and daily struggle to survive, what are the fruits of the partnership that we built through the years? You see the children were raised, now our lives on their own. When we feel like questioning what our marriage brought out, we can think of our children and how they complete our lives. When we feel our togetherness, someone makes us feel tired. They remind us of the vows of a married life. What is the use of the sacrifice that we mutually do in keeping us together, for better and for worse? How do we keep our relationship? People come and always ask, it's our children that keep us always renew our vows. When we feel like questioning what our marriage brought out, we can think of our children and how they complete our lives. When we feel our togetherness, someone makes us feel tired. They remind us of the vows of our married life. Yes, when we feel our togetherness, someone makes us feel tired. They remind us of the vows of our married life. They remind us of the vows of our married life. Yang kantang Kaya Mo Bang Magpahinga sa Pagiging Pagulang, yan ay kinumpos ko sa aking isipan nung araw na nagkaroon kami ng video call sa Cabanatuan kami ni Gigi, tapos sa Australia si Tintin, si Pael, si Andrea at saka si Ellie. Si Gigi napakaraming sinasabi, maraming tanong, bilin at pangaral.
habang ako'y nakikinig, nakumpos ko sa isip ko itong kantang, yung kantang, kaya mo bang magpahinga sa pagiging magulang? Okay. So, kaya gusto ko siyang kantahin para sa ating lahat, lalo na dun sa mga kapareho naming magulang na ang mga anak ay may kanya-kanya ng buhay. Kaya mo bang kalimutan ang iyong pagmamahal, ang pag-aaruga, ang pag-aalala? Kaya mo bang magpahinga sa pagiging magulang? Ngayong ang iyong mga anak hindi ka na kailangan. Ganun lang ba kadali magbigay ng kalayaan sa anak mong lumaki sa iyong kandungan? Kaya mo bang tiisin na hindi makialam? Ngayong kaya na nila ang kanilang buhay. Kaya mo bang mapigilan ang kusang pagbibigay? Kakainin mo na lang, ibibigay pa sa kanila. Ganun lang ba kadali magbigay ng kalayaan sa anak mong lumaki sa iyong kandungan? Kaya mo bang tiisin na hindi makialam? Ngayong kaya na nila ang kanilang buhay. Happy birthday. Hindi, sa totoo lang po, sa mga hindi pa po talaga nakakilala kay Papa bilang isang ama. Si Papa po yung... Hindi, si Papa kasi yung ano, uunahin talaga kami magkapatid. Sa si Mama. Si Papa, si Papa yung pinaka-selfless na tao kilala ko. Kaya sabi niya sa 60th birthday niya, ito yung gusto niyang gawin, ito yung gusto niyang gawin, gusto niya kumanta ng mga kantang ginawa niya. Talagang hinahayaan namin siya kung anong gusto niya. Sabi ko nga kay Mama, hayaan mo na kung anong gusto niya sa birthday niya kasi napaka-selfless niya po. Tapos,
Hindi pa, ano yun, 10 years old pa lang po yan, nagtatrabaho na siya. Tapos, natutuwa ako kasi ano, di ba yung sa TikTok? Yung sabi, maging mabuti ka sa magulang mo kasi ngayon lang uli sila nabubuhay. Totoo po yun kasi isipin nyo, since 10 years old to 60 years old, si Papa, nagwo-work lang siya para sa ano, pampaaral niya and everything. Tapos, lahat kaming magkapatid po, napag-aral niya and napagtapos niya at ng private school po nung college. So, napakahirap po nun. Ako nga po, walang pamilya, hirap na. Tapos ano, ang isang pinakamagandang trait ni Papa bilang tao, hindi yan marunong tumanggi kahit galing yan ng flight, halimbawa galing US, kinabukasan, uuwi kaming Laguna, magdadrive po yan ng 7 to 8 hours, and hindi, siya din yung mag-iimpake ng gamit namin sa sasakyan. Ganun po siya ka-selfless, kaya kung ano mang hinihiling ni Papa, binibigay po talaga namin kasi sa sobrang bait niya, sa sobrang giving niya, parang ikaw na yung mahihiya kapag tumanggi ka. Teka, ako muna ang utang. Tapos, as a worker po, 35 years po siya dun sa past job niya. And gusto ko po palang bigyan itong opportunity na pagpasalamat sa buong OPI family po. Kasi kahit retired na po si Papa, pumunta po sila, lalo po yung old but young batch, saka yung mga young batch po. And ayun po, gusto ko, ayun, pasalamat sa lahat. Yung mga kanta mo, alam mo namang hindi ako ma-Facebook, pero gusto ko yung mga kanta mo, lalo yung may golden years. Kasi actually, yung kanta niya, pinapakinggan ko lang, pero hindi ko masyado naiisip kung ba't ganun yung meaning. Tapos kanina, nung kinikwento niya sa akin, kaya pala siya golden years. Since 10 years old nga hanggang 60 years old, doon siya nag-work. So for the whole 50 years, nagwo-work po siya. Ayun, ganun po siya. So, thank you for everything. And kahit ngayon na 30 years old na ako and may bago akong path na tinuturo, nakasupport pa rin siya physically, mentally, and financially. Thank you po. Ayun. And ayun, sana maging happy yung senior life niya ni Mama na parating. And I love you. Kasi itong birthday ni Bal siguro, may gitwa niya yung pinlano. Ang sabi ko, may pera ka ba? Pero pinlano po talaga niya to. Nag-umpisa yung pag-compose siya ng kanta, kasi sibal po nag-masteral sa UPOU University. Tapos sa pandemic, nagdire-diretso na. This coming December, siguro gagraduate na siya, nagdiretso po siya ng PhD. Ganun siya kasi pag mag-aral. Sabi, ang nagparal sa kanya, si Andre Chipael. Kaya niloloko siya ni Rafael. Sabi sila Tintin. Kaya lagi siya niloloko, baka nagbubulakbul ka. Pero siguro nakita niyo yung mga walang kamatay gitara. Kanya lang po lahat yan. Yan po ang hilig niya. Yung po mga nakita niyong sound system, mga lights, siya ang gumagawa niyan. May huling ginawa siya, video, kaya baka gusto niyo mag-rent. Magpaparent na rin siya ng video ngayon. Yan lang po ang hilig talaga niya. Tapos sabi niya, magko-concert ako. Nag-concert din yan sa OPI. Iba naman yung kinumpose ng mga kanta. Tapos kayo na sinasabi ko, masaya ka? Oo, masaya ako. Sabi na, tapos sabi ko sa kanya, social ka, yung mga piso kung saan nasa US, nakauwi pa ha, sa birthday mo. Sabi ko. Tapos sabi ko, darating kaya mga bisita mo? O kami lang makikinig sa iyo? Sabi ko. Pero na-miss din niya, bali hindi nakating mga kapatid niya kasi karamihan sila teacher. May mga seminar, pero kanina alas 5 pa lang nagtatawagan na sila sa phone. Natakot na ako, sabi ko, alas 5 may natawag sa phone para batiin lang po siya.
Anyway, pero totoo yun. Takot siya sa akin. Di ba? Kasi pag nagagalit ako sa kanya, ibibigitan ng ticket sa tren, uuwi ka ng Bicol. Hindi, joke lang po yun. Pero yung sinasabi ni Tintin, mabait si Bal. Pero sa sa mga anak niya, medyo mahigpit. Inaalam niya ang password ng inaalam niya ang mga password ng kanilang mga sa gadget nila. Pero nung mga nag-18 na, sige, okay na kayo. Kasi masyado siyang mahigpit sa mga ganon. Nung mga nag-18 na, okay. Kung gusto mo mag-boyfriend pa yan, okay. Pero titingnan ko, girlfriend. Kung gusto mo mag-girlfriend, si bata, okay. Pero, alam niya kung anong gusto namin. Diba? Unang-una, number 1, pareho tayo ng religion. Padre Clement, di ba? Tama. Kasi sabi ni Bal, hindi pwedeng paglinggo, ibang pupuntahan mo, ibang pupuntahan namin. Ganon. Ganon naman siya nakano sa mga anak niya. Pero sa kanang sabi ni Tintin, ano yan? Parang walang kapaguran. Ayaw niya nang walang ginagawa. Kaya nung nagpunta kami sa Melbourne, sabi ko kay Tintin, papa mo, nagbabacuum, nagmamaplor. Sa bahay hindi nagbabacuum, hindi nagmamaplor. Kasi pupunta sa garahe, magkukuting-ting ng sasakyan. Ano ba sa gagawin niya? Maraming salamat po sa lahat ng sinabi niya at saka sa inyong pagpunta. Sa gabing ito ay, siyempre, ay inaalala ko si Mami Leon, Ninang Leon. Gustong-gusto sanang pumunta, pero wala na siya. Pero nandito naman ang kanyang mga anak. At malaking karangalan para sa akin na nandito sa mga anak. Si Jojo, MM at saka si Jindy. Yan. Yung aking panguling kanta, ito ay my golden years. Kinumpos ko yan para ikwento yung paghahangad ko na umasenso na aywan ko, hindi yata natupad. Akala ko kasi nung ako'y bata pa, yung mga bagay na wala ako, kung makukuha ko, magiging masaya ako. Bahay, sasakyan. Ang asawa kasi, hindi naman pamilya, hindi ko tinuturing na tanda ng pag-asenso kasi ang tinitingnan ko yung mga material na bagay. Pero ngayon ako'y matanda na-realize ko na hindi naman talaga yung mga pangarap natin na natutupad ang nagiging sanhi ng ating kaligayahan. Hindi sila ang ating kaligayahan. Ang ating kaligayahan, ang magbibigay sa atin ng kaligayahan ay yung mga nakasama nating tao sa paglalakbay papunta sa ating mga pangarap, yung ating pamilya. Sila talaga yung mga tunay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan. So, para sa inyong lahat, gusto kong kantahin ang aking kanta ng aking buhay. My golden years. As I spend all my golden years searching for a better life, I devoted my youth to working so hard to acquire bring me happiness, but there's always something that I was looking for. I thought it would last forever, but my youth
now is gone, and looking back to my dream, still far from being real. I live believing that I would find happiness if I can achieve prosperity in life. I've spent all my precious times, all my golden years, working so hard, but always not enough. Lately I realized the most precious things in life, the love that I have found, the day that I met you, and the family that we've made brings us joy and happiness more than anything else that I can ever have. And I know this will last forever, as long as I have you, my precious achievement, the best of my golden years. I've learned how to search for happiness is endless, for happiness really lies in the pursuit of it. But I know we'll always find true happiness as long as I'm with you. In this simple life we'll live, in this simple life we live.